Yan po. Good afternoon po sa lahat. September 13, 2024. Ayan, tayo po ay biyaya ng Panginoon. Tayo ay makapag-FB Live ngayon. Tayo po muna ay manalangin. Purihin po ang Panginoon. Dakilang Diyos, minsan pa. Salamat pong muli sa araw na to, Panginoon, na muli makapagbahagi kami na yung mga salita. Salamat, Ama, sa iyong mga biyaya, sa iyong mga pagpapala. Salamat sa bagdamag. O Diyos, hanggang sa oras na to na ikaw ang nag-ingat, nagbigay ng mga biyaya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin, nilululhati ka namin, habang buhay ka namin itataas, dakilang Diyos. Minsan pa sa muling pagbubulay ng iyong mga salita, Ama, patuloy namin dalangin ang aming mga kaibigan na araw-araw naka-tune in, o Diyos, nakasubaybay, sa biyaya mo na sila ay nagsusupport sa FB Live na to, sila ay may kagala ka makinig na yung mga salita, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang magpaunawa sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos, ng yung mga hiwaga, kakatotohanan, Panginoon. Ang dalangin namin na anuman, O Diyos, ang yung mga salita, Panginoon, maaring hindi ito kaaya-aya, hindi katanggap-tanggap, Panginoon, sa aming mga nanonood. Ngunit ito, O Diyos, ay galing sa iyo. Ito po, Panginoon, ay yung mga salita na dapat sundin, dapat bulayin, Panginoon. Hallelujah, dapat paniwalaan, sapagkat ito po ay katotohanan. Salamat po, patuloy namin dalangin, O Diyos, ikaw maglalaan ng lahat ng bagay na aming pangangailangan, lalo't higit ang spiritual, O Diyos, na pangangailangan namin, na patatagin mo kami sa aming mga pananampalataya, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang maglaan ng lahat ng mga aming kakailanganin. Hallelujah. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, September 13 po ngayon. Bati po tayo na happy birthday. Maingid yung aking ventilador. Ay. Yan, ingid. Happy birthday. Happy birthday to Brother Pastor Romualdo Campos po. Sorry. Happy birthday to Sister Marlene Olili Rili. Happy birthday to YP Habi. Happy birthday to Joseph De La Vega. Happy birthday to Denmay. Happy birthday to Neil Marvin Bosio of Mina. Happy birthday to Brother Kenji Abainsa. Happy birthday to Brother Ray Manuel Chanco. Happy birthday to Sister Raisa Torres. And happy birthday to Rash Dungaw. Yan. So, maligayang kaarawan po sa lahat ng mga may kaarawan ngayong araw na to, September 13, 2024. Hindi ko malaman kung ano meron dyan. Yan. So, may pikas na yata tayo. Hindi ko malaman. So, happy birthday po sa inyo lahat. May God bless you. And may God always give you the strength, the protection that you need, especially these days. We are in the end times. May God comfort you every day, whenever like you feel you are suffering in any pains or trials. May God give you the wisdom to, to understand everything and to make the solution for your problem po. So, happy birthday and God bless you. God bless your family also. Yan po. So, pa rin po ang Panginoon. Sobrang easy. Baka 10 minutes lang tapos na po ako. Ito ang topic natin ngayon. And again, thank you nga pala. Thank you to all the people who sharing my reels. Yan po nagsusupport. May ilang araw na ako hindi nakakagawa. Pasensya na. At talagang hindi kahapon, late ako natulog, pero hindi ako naka-devotion. Bagsak. Dahil dire-diretso from 4 a.m. hanggang para 9 ng gabi, yan. So, sa mga ganun ako bumabawi eh. Teka lang po, hindi ako makahinga. Ayan. So, parang gusto kong buksan pa to. Ulit. Yan. Asa na tayo? Ano lang to, baka 10 minutes lang. Sobrang ikse. Ito lang po yung isi-share ko. Actually, alam mo yun.
Hindi mo pa alam. Yesterday, I was supposed to share this one. But, suddenly, God gave me something. That was I shared yesterday. To share. Ano ba yung natin? God's invitation. This was supposed to be shared yesterday. Pero biglang, bago ka ng i-share po. Yun yung, ng Panginoon. Na, kasi, kaya sa totoo lang po, yesterday, I was thinking, because I told you, I joined the devotion yesterday, and I was, by the grace of God, I am the MC, I'm part of the devotion, and I was thinking from morning until afternoon, Lord, I do not know what to share, and I think it was like 3 o'clock p.m. when I decided to share this one, how to use the Bible. And suddenly, like after 1 hour or 30 minutes, God gave me another idea. That one I shared yesterday, God's invitation. And to be honest with you, some of these are the wonders of God. These are the miracles of God, you can say. This was like the first day, the first time when God told me to share the gospel. Ayan. I think that one, no title at that time. And then, yesterday, same like what happened from the very first time that I shared something on the Bible, the gospel of Jesus Christ po. That time, John 3:16. I think I shared only one verse. The first time, parang the official day that God told me to share the Bible every day. I'm not so sure if every day po at that time. But that was the first time na I shared John 3:16. But supposedly, I have another, I think, verse. That was, I need that I will share at that time. Then it just so happened that it came to my mind, the John 3:16, and I told you at that time, I was not the one who's talking at that time. Dahil, hindi ko na parang gumagano na lang yung bibig ko talaga na, pinagsasabi ko that time. Yun po. And yesterday, same thing. Because I told you from the morning 4 a.m., I was awake, sobrang aga, but supposedly 5 a.m. the devotion. Just because I am afraid to wake up late because I am the MC that time. So, kailangan maaga. And, yun nga, yung yung mga, sabi ko nga yung puspus po tayo ng Holy Spirit. Yan po yung gawa ng Holy Spirit po, na Santong Espiritu, na biyaya mula umaga kasi nagising ako, nakapag-devotion ako, glory to God. And until 9 p.m., sobrang, parang hindi ako napagod. Unlike ngayon, mas napagod ako ngayon kung ako nag-devotion eh. Ayan po, so yung po mong biyaya na ikaw ay makabahagi. Yan, na umaga pa lang nagde-devotion ka na. Napopray po ang Panginoon. At yung mga nasabi ko nga yesterday, those things I said yesterday, that was not me. Parang talagang, hindi kasi nga puspos po tayo ng Espiritu Santo, biyaya po ng Panginoon, glory to God, na wala naman talaga yun sa wala yun sa outline ko. I mean, hindi naman kasi syempre, hindi ka naman scripted pag nagsalita. Lahat na lang i-script mo, hindi ka naman artista, di ba? So, ayan, para na na lang ako na, iba talaga pag naka-devotion. Yun po, ang biyaya ng nasa church ka, na umaga pa lang, umaga pa lang, nananalangin ka. Yan po. Yun yung sa church na these days talaga hindi ko magawa dahil sa aking kapansanan, sa aking kalagayan. Pero dahil nga po tayo napagkatiwalaan ng mga Pastor Lynn, Pastor Waldy, ito kasi galing sa Panginoon eh. Pag inano ka ng mga pastor, mga lingkod, galing din sa Diyos. Kaya iyan ay isang malaking biyaya nga. Yan, kaya po, hindi ko talaga naramdaman yung pagod. Pero syempre, pagtulog ko, nagising na lang ako kanina parang 3 something.
Sabi ko, Lord, makapag-devotion ba ako? Pero ano na, yung parang, ewan ko, basta hindi ako nagising. Ano po? So, purihin po ang Panginoon. And, how to use the Bible. Ito po, so, siguro ba 10 minutes lang, din na natin hahabaan po. In Revelation 1:3, New International Version, Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written when in it, because the time is near. Matay na yung sa middle ko. So, unang, how to use the Bible, basahin. Read the Bible. Yan go. Diba? Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Pangalawa, bulayin. So, meditate po. In Psalm 1:2, New International Version, but whose delight is the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Diba? So, kailangan talaga bulayin po talaga ang salita ng Diyos. Yan. At, syempre, iba na yung ikaw yung ikaw na yung nagbubulay-bulay, na kahit, ako nga, I told you, I remember when that time before, when I was in my previous faith, when I was in Roman Catholic, we have the Bible in our house, and there was a time that I was reading that Bible several times, reading Tagalog po. Hindi ko maintindihan. I just read. And then, I told you when by the grace of God, God placed us in His true church po. And, when the time I'm going to read my Bible, very easy, I can understand it. Not everything, but at least, parang, ayun nga, after my baptism, ang bilis ng, kasi nga, just imagine, when the time I was in the Catholic, I have this passion already, the desire in my heart to read the Bible. So when God placed me in His true church, yun when you seek the Lord from your heart talaga, di ba? God will reveal to you. So yun po, sana na talaga, kumbaga noon nagbabasa na ako, ulit-ulit, hindi ko maintindihan. And then nilagay ka ng Panginoon sa tamang pananampalataya. O di ba? Kasi syempre nagpabautismo ka na, hindi po dadating sa inyo yan. The Holy Spirit will not come without the water baptism. So for some people na maybe, I really don't know, you don't want to receive the baptism po, and you just thought that the Holy Spirit will come to you by believing that Jesus Christ is our Lord and Savior. No, we have to accept the water baptism po. So, the water baptism, and then the Holy Spirit will come to you afterwards when you hear the Word of God po. Especially when you hear it from the sent ones of God. Ayan. Number 3 is a buhay. Diba? So, put it into action. James 1:22-25, English Standard Version. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, is like a man who looks intently at his natural face in the mirror. For he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Glory to God. So, diba? Sabi niya, put into action. That's why we should not only read, we should not only read po. Yan, that's why so many people, they are preaching the Bible, yan, na, because they thought in their mind that they finished the whole Bible, Old Testament and New Testament. Yan, they thought that they really understand the Bible,
The Bible has so many wonders. The Bible has so many miracles, and the Bible, the Bible has so many secrets that only God, the Holy Spirit, will reveal to the proper person, to the proper, ano ba yan? To the sent ones. Yan po, sa mga tinawag lang. Kaya marami talaga, nowadays, I notice that so many, but actually this is not new, so many faith or churches are coming up. You can see in the YouTube, because of course people thought that we need this these days because this is the end time, but they do not understand and realize that sharing the Bible or preaching the Word of God is not that easy as what they thought. Hindi ganun kadali. Yan kaya nga nung ako po ay sinabi ng Panginoon, everyday mag-share ka, ganyan. Umiiyak talaga ako. Narinig ako ng asawa ko. Sumisigaw ko sa prayer ko na parang, Lord, paano ba to? Ang hirap. Yan. Talagang inaaway ko, Panginoon po, na kung inano mo sa akin to, tutulungan mo ko, mahirap to. Yan. Kaya po, hindi yan basta, alam mo, nabasa mo, cover to cover. Ako nga, di ko nga nabasa eh. Di ko nga alam eh. Yan. Kaya mahirap pag ikaw yung self-appointed. 'Di ba? It's very difficult if you appoint yourself. 'Di ba? It should be the God will appoint you. God will call you, not you. 'Di ba? What is happening around? The self-appointed people are doing such things na God is not allow them to do or evil things. 'Di ba? Hindi pwedeng talagang self-appointment. Kailangan ang Diyos ang tatawag sa'yo. Yun po. Kasi, pag ikaw you're the one who's going to share the Bible, the Word of God, but you yourself, parang you thought you understand the Bible, but actually you don't understand. People will be lost. People will be lost because what you understand from your point of view is what you will share to the people, which is wrong. Yan po. Kaya nga, 'di ba, every time I'm telling you that, Lord, please review my outline. Na talagang several hours I need to speak to God, I need to talk to God na, Lord, is this okay? Is this parang make me ready, be with me, the Holy Spirit, help me, ganyan. Hindi talaga madali. Yan po, na everyday ako parang sabi mo na stress. Dahil syempre, ano nga yung Word of God nga po yan eh. Salita ng Diyos, diba? Lahat ng lumapastangan sa salita ng Diyos, pinarusahan. Pag ako medyo sa salbahay ako, or alam naman ng Diyos kung sinasadya ako or hindi. Pero kaya nga kailangan po na mag-aral. Kailangan mag-aral, yung talagang isa sa puso mo, diba? How to use the Bible? First, read the Bible. And then second, meditate on the Word of God. And number 3, put it into action. Meaning, I have to do what is written in the Bible. If it is written that, although I'm telling you, I'm not really everyday that I'm reading the Bible, but I always, in my laptop, hearing the message, the Word of God from the sent ones of God, and even in the YouTube po, I'm listening, but at the same time listening and trying to, yung understanding from what they are telling. I am subscribed from so many channels, but some channels, parang inaano lang natin, yung, ba tawag dito? Pinapakinggan ko lang. Nakasubscribe ako, pero hindi ko sila, sabi mo naniniwala ako sa kanila lahat. Hindi po. Binubulay-bulay ko yung mga sinasabi nila. Yan. At yung nga, put into action. So, lahat ng
sinasabi ko syempre, at nasa Biblia po, at nasa yung Word of God, salita ng Diyos, kailangan ginagawa ko. 'Di ba? How can I share the Word of God if me, myself, is not putting it into action? Napakahirap. 'Di ba po? Pero sabi ko ngayong pagbabasa, hindi mo talaga ako maano sa Bible ko kasi maliliit yan at kailangan ko naman paltan po yung aking salamin. At inano ko nga, iniingatan ko kasi mahal eh. Mahal magpasalamin. So wala pa tayong mga budget dyan. So kaya ako sa laptop po ako nagbabasa. Yan. Kaya tayo po, especially this in our FB Live, I told you that it's okay for me. It's very, I appreciate that you put the heart, you put the like, you make a comment, di ba? But it's more important and I will be more pleased and I will appreciate more if you will listen to the whole sharing of this FB Live. Because this is the Word of God and this is very important, especially nowadays na minsan we thought we understand but actually we don't understand po. I was the same before na akala ko gano'n na yan pero hindi pala. But by the grace of God, because na every day that was in my mind, always in my mind, the Word of God, and that I have to do my best for the Lord. Especially, I told you that I was given a task, being a partaker of the devotion. I have to fear the Lord, diba? Kailangan may panginginig ka talaga na hindi ka pwedeng maging malate. Kasi napakaano yan, devotion kasi nakakaano dahil umaga po. So, pag ako pa naman, lalo na fourth watcher, wala kami problema sa tulog. Na, sabi nga ng mahal na lingkod, madikit ka lang sa pader, tulog na. Yan po, wala ko. Sabi nga ng Jero, Mami, ikaw, baliwala sa yung kape, no? Kasi kakakape mo lang, tutulog ka na. Sabi ko, wala talaga. Kasi, by the grace of God, na we in the fourth watch, yung nga, when I joined the church, even before, but especially when I joined the church, the fourth watchers po, na kasi nga delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kung hindi ka nakakatulog sa dami ng problema mo, kahit yung simpleng pagtulog lang, ibibigay sa'yo ng Panginoon. Alam po ng Diyos talaga. Bawat maliit na iniisip natin, nasa puso natin. Kaya wag po tayo magkakamali. Wag tayong magkakamali na mag-isip na masama sa kapwa or magkaano ka pero bawiin mo kagad. Sorry Lord, yan, patawarin mo ko. Bawiin mo kagad. Kasi sa Satanas talaga nandyan lang eh. And again, do not mess up yung nga from the to the sent ones of God po. Sa mga pinili, tinawag, naglilingkod. Excuse. Even those people are not part of the fourth watch po. They are serving the Lord. Ano rin tayo? Kasi nakatingin po ang Panginoon. God is looking at us in our hearts, in our minds. So, better yet to respect each other. Yan. So, some people, di ba, they are not, you can see them, you can parang when you come to know them, they are like not respectful. Hindi sila kagalang-galang. Talagang, parang gagalang ko ba to? Para ganun. Pero, mas maganda na rin yung yung wag na lang magsalita. Diba? Yung, alam mo, nasabi ko sa inyo, diba, before, na meron akong kaibigan. Matalik ko na, parang datay matalik ko na siyang kaibigan. At lagi kami magkasama everyday sa breakfast. Nagtatrabaho kami sa Laguna po. At ang nagalit lang ako sa kanya. Bakit ako nagalit? Kasi mahilig siyang mampula. Alam mo yung mampula? Alam mo yan? Pangit nung eyebrows niya. Ganun. Lagi. Doon lang ako nagalit sa kanya.
Sabi ko, wala ka na ba gagawin ko ni? Parang ganun ba? Na, imagine, parang sabi mo sa akin, ano ba naman to si Veronica? Parang masyadong, hindi kasi, ako, inamin ko, naging ganun din ako eh. Pero binago po tayo ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Yung nga kasi, tumingin mo tayo sa salamin, 'di ba? Bago ka raw pumuna ng kapwa mo, tingnan mo yung malaking, ano ba yan? Yung tinga, ano ba, may word sa Bible po eh. Malaking gatila na nasa mata mo. Yan, bago mo tingnan yung kapwa mo na, ang laki ng mata niya. Parang parang monkey. O kaya yung kilay hindi pantay, 'di ba? So tingnan mo na raw natin 'yan. Kasi marami po tayong ganyan. At ako nga sabi ko, hindi po ako nalayo. Ganyan din ako. Yan. 'Di ba si Paul na masabi parang nakapatay naman. Pare-pareho po tayo. 'Di ba? Sabi ko, anong pagkakaiba na ang pagkakapareho natin, lahat tayo makasalanan. Ang pagkakaiba natin ang puso. Yan po. So, pag ka kasi, yung like sa akin, yan, sa mga nanlait, ng hamak, nagsalita na hindi maganda, alam ko lahat eh. Biyaya po ng Panginoon, sabi ko nga, meron po tayong gift of discernment. Tagalog na lang, malakas po ulan. Alam ko lahat yung ginawa sa kanila. Kasi una, nakita ko, at pangalawa, yung iba dumating na lang sa akin. At yung po ay pinahayag ng Panginoon. No po, purihin po ang Panginoon. Kaya sabi ko, na yung Romans 12:19 po, na every word in the Bible is very true. 101% true. Kaya wag po tayo magbibiro po. Wag tayo magbibiro. Nga sa akin, marami nagbiro sa paglakad ko. Yung lakad zombie. Sabi ko, sige, gayahin mo. Bahala Panginoon sa'yo. Ganyan. Marami nagbibiro na lahat. Na kung anumang ako, lalo na noon nga, hindi ako nagsasalita. Pag merong binato sa'yo, iniiyak ko lang talaga sa Panginoon. Yan. Hanggang sa, eto na nga, marami tayong natutunan sa Bible, sa, sa mga bagay-bagay sa Holy Spirit. Yan. At talagang, grabe pala ang palo ng Panginoon sa mga lumait-lait sa kanyang pinili, sa kanyang mga lingkod, at ganun rin po. Kunyari ako, manlalait sa iba, ganun din. Wala naman pinagkaibahin eh. Yan. Kaya yung iiwasan natin. At magkaiba yung gentle pa. Pag ako, kunyari kamag-anak ko, ang nanlait sa akin, gentle pa yung sa kanila eh. Pero pag hindi ko kamag-anak, mas matindi. Yun po. So, kasi nga, ayan po experience natin. Purihin po ang Panginoon. So, atin po basahin po ang Biblia. Ito po, sabi nga ng Mala Bishop Aldrin Palangka, ang Bible po, ang salita ng Diyos, ay parang salamin. Ito yung buhay natin. Na masasalamin mo ang buhay mo. Ang buhay natin po. Diba? So, tsaka tingin mo yan, diba? Eto, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. Para daw, para tumingin ka sa salamin, tapos, pagkatapos nakalimutan mo na, maganda ka ba? Yan po, parin po Panginoon. Yan, so glory to God po. Kaya, napakagandang bagay na, natin, isabuhay po. Kasi pag isinabuhay mo, andyan yung yung, talaga, pagpapala. Bukod sa pagpapalain ka na, babasahin mo, bubulayin mo, pero isinabuhay mo pa, ay, nandyan po ang pagpapala. Yan. Kaya, kailangan pag nag-share ka ng Word of God, sinasabuhay mo. Kaya hindi lahat pwedeng, kumbaga, pinagkatiwalaan po mag-share. 'Di ba? Na ng salita ng Diyos. Kasi talagang,
dapat isinasabuhay nila. Kunyari, yung tithing. Hindi naman lahat may gusto mag-tithes. Di ba? Mismo yung, baka mismo yung nag-share, hindi siya nagta-tithes or kinokontratik niya yung tithing na hindi niya sinishare yon kasi po, di ba, ang masama sa ibang nagdadala ng salita ng Diyos, i-share nila kung ano yung gusto nila. Yan, kaya nga, nung sabi ko, nung ako po ay, di ba, nagpo-post ka sa FB, akala ko, kahit saan, pwede mo i-post yung gano'n, hindi pala, meron palang yung word na yon, yung verse na yon, ay, pag talagang, parang inangkin mo, ginawa mo, sige, angkanin mo na talaga kung mo, na parang nababagay sa'yo, di ba? Yan, pero kung, yung na yun, kasi nga may, bawat verse ay para naman sa atin lahat, pero talagang dapat gawin mo. Yun po, na, tsaka hindi ka pwede mamili. Yan, kagaya ng iba na, eto lang yung, pipiliin ko, yung di ba, meron siya na, yung sa giving nga, mas masaya yung nagbibigay kaysa tumatanggap, or, yung, parang offering yata yun na kung ano yung kaya mo ibigay, yun yung nila, na, kunyari, piso,